Hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang liderato ng Senado na maghain ng petisyon sa Korte Suprema kontra sa pagtanggap ng signature forms ng Commission on Elections o COMELEC para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Anya, ito'y para mahinto ang pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma sa gitna ng kontrobersiya sa likod ng isinusulong ngayong People's Initiative na ang layon ay magkasamang boboto ang Senado at Kamara sa pag-amyenda ng konstitusyon. What is your business receiving all these papers with signatures? At sinasabi nila, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? On a law already characterized by the Supreme Court as insufficient to support a people's initiative. Nangangamba naman ang ilang senador na baka mauwi sa krisis ang issue sa Chacha kapag hindi nagkasundo ang Senado at Kamara. Patuloy pa rin kasi nila ang pagsulong sa People's Initiative sa Kamara kahit na naghain na ng resolusyon ng Senado na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng konstitusyon. At ang kinakatukutan ko sa isang political crisis, walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve dahil nagbabangayan eh. No? At pag yan ang nangyari, maraming serbisyo ang masasakripisyo. Mahalaga rin na ang Pangulo natin gamitin niya yung kanyang boses para maiwasan itong potential political crisis. If both houses do not agree and we have a constitutional crisis, talaga magkakaroon tayo ng ano rito, ng deadlock. No? Baka wala mapas na bills, it will definitely affect the process of lawmaking. Both houses have to honor what has been agreed upon. Nangangamba rin ng mga senador sa posibleng no election scenario sa 2025 o 2028 kapag tuluyang mawalan ng boses ang Senado sa pag-amyenda ng saligang batas. Umaasa ngayon ang ilang senador na susunod ang Kamara sa kasunduan. Panawagan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Kamara. Huwag niyo kaming saksakin sa likod. Wrong move kayo eh. Nung una yung pasok, yung amendment ninyo is kakapunin nyo kagad na Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.